Masayang araw, mga ka-PL. Hindi nakatiis si Carlos Zarate ng Bayan Muna. Ipinagtanggol si Franz Castro at si Sator Ocampo. Aniya, mga ka-PL, gawa-gawa lamang di umano itong kasong kinasangkutan ngayon ni Castro at ni Ocampo. Haba! Parang wala yatang tiwala itong mamang ito sa naging hatol ng hukuman. O ito po, mga kababayan, ang naging pahayag at pagtatanggol ni Carlos Zarate dito sa dalawang nasentensyahan na nga. Siya nga pala, mga ka-PL, itatama ko lang po yung aking nasabi kanina kasi kidnapping. Binigyan po kami ng impormasyon ng ating mga kaibigan. Mali po yung aking nasabi kanina. Itinatama ko lang. Ang totoo nito, mga kababayan, child abuse. Ayan na. Maliwanag. Child abuse po ang kasong na nakapagpadali dito kay Sator Ocampo at kay Franz Castro. O ito na ho yung video, mga kababayan, pahayag ni Bayan Muna Party List Carlos Zarate. Panoorin po natin. At kayo na lamang po ang humusga kung ano po ang inyong ihuhusga dito sa mamang ito na siyempre hindi naman nalingid sa ating kaalaman, mga kababayan. Sila-sila magtatakipan, sila-sila magkakampihan. Sino pa nga ba ang kakampi sa kapwa niya K? Ano yung K? Ayoko pong sabihin. Okay? Eto na, panoorin po natin. Can you tell us about the judgment? Yeah. So, sa araw na ito, nilabas na nga ng RTC Branch 2 yung desisyon nila sa kaso ng Talangigot 18. Of course, hindi namin nasahan yung kinalabasan ng desisyon na magkahalo. Merong kinunbig at meron ding inacquit. Dahil inasahan namin, talagang ma-acquit ang lahat ng mga akusado dahil gawa-gawa lang naman ang kasong ito. Lalong-lalo na ng mga militar na sinusulan yung mga testigo para siraan ang nangyaring rescue mission noong November 28, 2018. Kung matandaan natin, itong mga lumad schools, lalong-lalo na yung sa lumad schools during the previous administration ni Pangulong Duterte, ay under attacks ito, pinasara ang karamihan sa mga eskwelahan na ito. And during those unfaithful week in November of 2018, ay talagang hinaras sila ng mga paramilitary. Kaya naman, sa halip na pupunta doon ang isang solidarity mission during those days, ang nangyari ay naging rescue mission dahil nga hinaras na sila ng mga paramilitary. Ang unang sinampang kaso sa kanila ay kidnapping and trafficking. Pero dinismiss ito ng provincial prosecutors dahil wala namang basihan. Ang naiwan na kaso ay ito raw other forms of child abuse for endangering the lives of the minors. Sa ngayon, dahil napakahaba ng desisyon, ang binasa lang naman sa loob ng korte ay yung dispositive portion, kaya kailangan pag-aralan pa ng ating mga abogado ang susunod na hakbang. Bagamat nagpahayag na ang mga abogado kanina na iaapilan nila ang kasong ito, pag-aaralan pa ang susunod na mga hakbang ng mga of course ng accused. So we will avail sa lahat ng mga remedy na available pa sa mga accused dahil kami ay naniniwala na wala naman silang talagang kasalanan. Sir, of the 18, sino yung convicted at sino yung wala sa listahan ko rito, pero ang siyempre kasama na doon si Sator Ocampo, ang aming tagapangulo sa Bayan Muna. ang convicted. Tapos ang na-acquit lang talaga yung 4 na pastor. Kaya nga kami nagtaka, kung magkasama naman sila at pareho silang nasa parehong sitwasyon, bakit acquitted yung mga pastor at yung mga teachers o yung sinang Sator ay convicted. So,
Sabi ko nga, pag-aralan namin, no, malinaw ang aming paniniwala na ito ay titindig, no? Ang kasong ito ay aming iapila at titindig yung depensa ng mga akusado. Are you Baka may saying na panggigipit ito ng Estado kasi naging selective, no? Sa judgment ng kaso. Of the 18, 14 ang convicted, well, unang acquitted. Sa pagsampal pa lang ng kasong ito noong 2018, ikabahagi talaga ito ng panggigipit ng administrasyon noon at nagpatuloy yan hanggang ngayon, no? Dahil hindi pa naman nakabukas yung mga pinasarang paaralan ng mga lumad, no? So ito ay dagdag na dagok, pero haharapin ito ng mga akusado, no? Dahil hindi naman ito ang una, halimbawa si Casator ay ang dami ng sinampang gawang kaso sa kanya at lahat yun ay kung hindi man na-dismiss ay binasura ng Korte Suprema. So ganun rin ang aming paniniwala dito sa kasong ito. Baka may dagdag si Congressman Tin. Kasama po ba sa convicted si Congressman? Ang kasama doon, si Casator, si Representative Franz, yung director ng eskwelahan, si Ms. Nolasco, at yung mga teachers, no? Ang sabi ko nga, ang inakwit lang ay yung 4 na mga pastor. Si Duterte, ang gobyerno ni Duterte at ang AFP ang marahas na nagpasara ng mga lumad schools sa buong Mindanao, kasama na yung sa Palaingod. Kaya sila ang totoong guilty ng child abuse. Hindi natin tinatanggap ang naging decision ngayon. Kaya pag-aaralan namin at tiyak na mag-aapila tayo. Salamat.